Okay, so good morning din po sa ating lahat dito. At ano ba tawag dito? Doon po sa mga hindi nakakilala, meron pa bang hindi nakakilala sa akin dito? Ako po si Pastor Merigia, Admin and Associate Pastor po ng Win Alabang, under sa pamumuno po ni Pastor Paul Igia. No? So we are now on the second to the last topic of our series entitled what? Generosity. And we are driving here a mindset of true generosity sa atin pong church. And ang intention po namin ay hindi lang po natin maintindihan clearly on what generosity is all about, kundi magkaroon po in the end ng culture of generosity po sa ating pong iglesia. Well, naniniwala naman po ako na yung pong spirit of generosity ay nasa sa ating church na. No? At kailangan lang siguro konting mga paalala. But in the past years, na nag-pastor po ako rito sa Major Street, nakita ko po kung gaano ka-generous po yung mga taga-Win Alabang. Amen po ba yun? Amen. Amen. Now, pag pinag-usapan natin ng generosity, it has a lot to do with money. Tama po ba? Now, although meron po tayong resources na binigay ng Diyos sa atin, yung tatlong T, yung time, yung talent, and yung treasure. No? Kaya lang daw po, pag pinag-usapan natin ang resources natin, ang pinakamahirap daw pong bitiwan palagi natin ay yung pangatlo, yung treasure. No? Huli daw naboborn again yung wallet at saka yung bulsa. No? So, I do hope and pray na as we, do sa mga topic na na-discuss po natin the past weeks, nagkaroon po tayo ng at least clear perspective of what generosity is all about. No? And I cannot help, pag pinag-usapan po yung generosity, I cannot help but connect it with our intimate relationship with God. Naniniwala po ba kayo doon? Can you agree with this? That true generosity is an outflow of genuine spirituality. Naniniwala po ba kayo dyan? Because the closer we become to God, the closer we become with God, the more that we will be filled with love that will cause us to be generous in every way. But intimacy with God is not an overnight thing. Hindi po natin siya ma-acquired overnight. Same thing with generosity. No? Yun. Alam mo. Now, generosity is also an inward conviction that is, developed through the years. And it is developed through consistent detachment from anything that will draw us away from our loving attachment with God. So, yung loving attachment daw po natin sa ating Panginoon, hindi daw po natin ma-experience yan kung hindi daw po natin intentionally and deliberately i-detach yung mga bagay na naghihiwalay sa atin sa Diyos, yung pumapagitna sa ating relasyon sa Diyos. Maaring ministry po yan, maaring yung trabaho natin, maaring mga tao, maraming mga bagay na po pwedeng pumagitna sa atin, at ma-attach tayo doon sa mga bagay na yon. But when we deliberately detach ourselves from anything in this world, hindi po yun makakasagabal para magkaroon po tayong tinatawag nating closer attachment sa ating pong Panginoon. Tatalakayin po natin na mas malalim as we go on with our study. But before anything else, I would like you to complete this sentence. Pakibasa nga. 1, 2, 3. Ayan. Ano sagot nyo? Love. Okay. Pwede ba to? Pwede ba yan? Pwede. Di ba? Pwede. Bakit? Kapag kinakapos tayo ng pera, marami po tayong mga naiisip na paraan, hindi po ba? At usually, yung mga naisip natin ng mga paraan, nagpapakita po ng kawalan natin ng tiwala sa Diyos. Tama ba yon? Sino po rito nakaranas ng kapusin sa pera? Taas ang kamay. Aba, yes, of course, no? Sino po rito hindi nakakaranas ng kapusin sa pera? Puntahan po natin siya mamaya at hihingan natin ng pera. Okay? So, sinabi nyo kanina, love of money. Sino po sa palagay natin ang mas magmamahal ng gusto sa pera? Yung maraming pera o yung walang pera? Ha?
Yung mas magmamahal sa pera, yung walang pera, paano mamahal isang bagay na wala naman sa iyo? Di ba? Of course, yung maraming pera, yung maraming sobra, na hindi lang nabibili yung pangangailangan, nakakabili pa ng mga wants and desires. Nakakapag-travel pa. Di ba? Kumbaga sana nabibili yung mga bagay na gustong kainin, gustong bilhin. Ano? And of course, kapag marami pong pera ng isang tao, na-enjoy po niya yung enjoyment that money can bring. And because he experienced those, enjoyment because of money, masyado siyang napapamahal sa pera at ayaw niya mawala at mabawasan yung kanyang pera. Okay, manalangin lang po tayo. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa umagang ito binigay mo po sa amin. Dalangin po namin na ikaw magbibigay sa amin ng spiritual understanding that we may be able to receive yung mensahe mo po sa bawat isa sa amin. Lord, speak to us individually. At kung meron po mga bagay na dapat baguhin sa aming mga puso sa umagang ito, baguhin mo po ito upang nang sa ganon, kami po ay ma-transform according to your glory. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng aking message is Purposeful Giving. Giving with a purpose and giving even beyond our means and mean situations. Alam ko po, naniniwala kayo madali po magbigay kapag tayo po ay it's within our means. Pero kapag mabibigay ka beyond your means, wala kang means, mga kapatid, medyo mahirap, no? But this is one area of generosity that we will be learning today. Giving with a purpose, giving with a God-given purpose beyond our means. And ito po tayo nagbibigay ng bagay o ng pera with the God-given purpose, we are not actually spending, but we are investing. We are investing in the kingdom of God. No? So bago po tayo tumalakay dyan, konting background naman po doon sa ating pong book na binasa. Ang author po, alam natin lahat ng Philippians ay walang iba kundi si Apostle Paul. At sinulat po niya ito while in prison in AD 60. At sinulat po niya yung mga letters along with Ephesians, Colossians, and Philemon doon sa prison na yan. Ang audience po nito ay yung mga, of course, yung mga Macedonians. Ito po ay colony ng Roman Empire during that time. Kaya karamihan po ng mga tao doon sa may church na yan ay Gentiles. Kukunti lang po yung mga Hudyo. Now, ano po ba yung aim ng pagsusulat nitong Philippians? Although marami po mga bagay na dapat i-address si Paul doon sa pagsulat niya ng Philippians, one of the chief reasons kung bakit siya po ay sumulat is to thank the church at Philippi for their generous gift for his saints. Especially sa kanyang gawain. Kasi po, ang sabi niya doon sa may Philippians 4:15, no church entered into partnership with me in giving and receiving except you only. No? So, ito pong sulat niya sa Pilipos, although makikita natin that this is considered to be the joyful epistle, kasi marami po siyang binanggit na rejoicing dyan, rejoice, ganito, rejoice always. Ang kanya pong intention ay pasalamatan po ng todo yung mga taga-Pilipos because sa tulong na pinansya na binigay po sa kanila. No? So dito sinabi niya, I rejoice in the Lord greatly that now at length you have revived your concern for me. You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. No? So isa po sa masasabi natin na bigay ng kagalakan kay Pablo ay yung pong gift na binigay sa kanya ng mga taga-Pilipos. No? Kung makikita po natin, marami sa mga letters ni Paul na sinasabi niya, I rejoice in my sufferings. Nag-rejoice sa kanyang sufferings. Pero dito, makikita natin, iba. Sinabi niya, I rejoice in the gift that you have sent me. And he also rejoiced because they have revived. They have revived their concern. No? Now, yung sinasabing revive dito mga kapatid, hindi naman ibig sabihin na wala po yung concern ng mga taga-Pilipos kay Pablo. Politely he says, alam ko, andyan naman yung concern niyo, kaya lang wala lang kayong opportunity. Marahil siguro may mga kadahilanan kung bakit
walang opportunity. No? Now, yung concern po dito, yung word na concern po dito ay magandang bagay. No? Kasi yung pong concern dito has something to do with, minding of Him. So, parang sinasabi niya, thank you for thinking of me, kahit na malayo ako sa inyo. No? Malayo po si Pablo, siya po ay, kung meron po tayong LDR, ano yung LDR? Long Distance Relationship. Meron ding LDP. Long Distance Pastoring. No? Kung magkasano, malayo si Pablo, pero hindi po nawawala sa isip ng mga taga-Pilipos si Pablo. Ganun nila kamahal yung kanilang pastor. Na one thing na masasabi nating nagbigay po ng mas lalong, ng mas lalong joy sa kanya. Kasi alam niyo po, yung kinilalagyan po na prison ni Pablo, ito po yan, ganyan po yung itsura ng prison during the time sa Roman Empire. Under the Roman rule, mga kapatid, hindi po pinapakain ang mga prisoners. Not unless tumulong o magbigay ng tulong yung mga pamilya, yung mga friends, no? And so kapag wala pong tumulong na pamilya para magpadala ng pagkain, mamamatay po sa gutom yung mga prisoners diyan. At marami pong namamatay sa gutom. Not only sa gutom kundi sa hardships, no? Kasi yung kadenahan ka ba naman sa kamay at saka sa paa, ang hirap-hirap na po nun, no? Now, para mapadala po, ito pa po yun, para mapadala po yung tulong ng taga-Pilipos kay Paul, ito po yan no? Medyo sa mapa, ang lapit lang. Pero alam niyo po ba kung ilang miles yan? 800 miles. 1,290 kilometers. And ang travel time po ay 6 weeks. Isang buwan at kalahati kang maglalakad. Kung wala kang asno. Okay? Now, gaano kalayo yung 1,290 kilometers? Para magkaroon po kayo ng idea, yung Manila to Davao po ay 978 pa lang. Manila to Davao yan, 978 kilometers. 1,290 yan. Of course, siyempre, by land naman po ang travel. Wala po siyang lalanguin. No? At ang nagdadala po palagi yan ay walang iba kundi si Epaphroditus. No? Now, ang tanong po natin, bakit ganun kasi di magbigay ang mga taga-Macedonians? Well-off ba ang mga Macedonians? Mayaman ba sila katulad ng Win Alabang? Alam natin lahat, in 2 Corinthians 8, si Paul po, kinoment po niya yung taga-Macedonian sa kanilang generosity sa sulat niya sa mga taga-Korinto. Ito pong sinabi niya sa mga taga-Korinto. We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. Wow! Ano po condition nila? They are suffering from great affliction. Hindi po natin alam kung ano affliction na sinasabi dito ni Pablo. Pero marahil, it is connected with the persecutions that the Christians were experiencing during those days. Na kung saan, kinoconfiscate yung mga properties, dinadala sa prison, tapos they are being treated as criminals during that time. So maaaring, isa po yun. No? So, in the midst of those affliction and their situation, ano po yung situation nila? Hindi sila poor. Extremely poor. Ayan, no? But in spite of that situations of there, they cannot give within their means because they have no means. So ano pong sinabi rito, mga kapatid? Because they don't have the means, ang ginawa po nila ay ito. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means, of their own accord. So, halimbawa po kayo, mga kapatid, kailangan natin magbigay.
wala ka namang means para magbigay. Anong option mo? Yung iba, mangungutang ka ba? O sabi, Lord, pahingi naman po, gusto ko pong magbigay eh. Ito, mga kapatid, they gave beyond their means. So, wala kaming means? I'll give beyond my means. So, siguro, baka mamaya, nagtaktak sila dyan, ano? Hindi ko alam kung meron kayong mga alkansya, mga tinatago doon sa inyong mga bahay, ano? Di ba, minsan kapag medyo kapos na, dutukutin mo na ngayon mga pinagkakatago-tago mong ano. I don't know how did they do that. Pero alam ko po mga kapatid na I'm sure hindi naman po ganun kalaki naman yung amount na tinatanggap po ni Pablo galing sa kanila. But it doesn't matter. Alam natin lahat, pag pinag-usapan natin yung generosity, it's not the quantity, but the quality of the intent of the heart, no? So, how I wish, no? Nung bang, pag halimbawa wala kang means, tapos ang only option mo is to give beyond your means, diba? Parang, wow. Diba? Ewan ko kung experience na po natin yan, no? Na kulang tayo, kapos tayo, pagkatapos meron ipapadala si Lord na tao sa inyo na nangangailangan. Nakaranasan po ba kayo ng ganyan? No? Alam niyo, pinapadala ng Diyos yun intentionally, deliberately. Kahit alam ng Diyos na minsan, hindi kayo talaga magbibigay. But God is giving us a chance. God is giving us an opportunity to test kung talaga nagtitiwala tayo sa Diyos. No? Yung bang, ito na lang eh. No? Tapos bigla sinabi sa'yo ni Lord, Lord, magkano bibigay ko? Ibigay mo lahat yung nasa pitaka mo. Naku, paano na yung ako, Panginoon? Di ba? Pero alam niyo mga kapatid, ito po yung tinatawag nating that's one way by which we can develop yung tinatawag nating true generosity. Kasi ang dali po magbigay kapag within your means kapag may sobra ka Pero kapag ganun po tayo palagi nagbibigay lang pag may sobra, hindi po madidevelop sa ating tinatawag natin true generosity. True generosity can only be developed during those times. During those times na wala kang capacity, wala kang ability, wala kang means, but then because you heard that God would want you to let go of anything that you have, then hindi mo alam pag binigay mo yun, merong naiwan sa'yo. Na-develop sa'yo yung tinatawag nating generosity. No? It's a matter of trusting God to divinely provide for us as we obey His leading. At alam ko po ito yung naranasan ng mga Macedonians. Alam niyo po ba that our financial lack are intentional steps of God that if perceived rightly and we apply generosity, it will lead us to greater opportunity of experiencing the divine provision of God. Naniniwala po ba kayo dyan? Alam ko yung mga naka-experience, nung sinasabi ko kanina, maniniwala kayo dyan. Ngayon, kung hindi pa po natin ma-experience, ang sabi nga, hindi to see is to believe To obey is to see the reality of this. No? So, gusto mo ba nating maranasan yan? Yung sinasabi na kumbaga sa ano ba tawag dito? Kahit not within your means ay magbibigay kayo pag sinabi ng Panginoon. Gusto po ba natin maranasan yan? Ayaw. Kasi alam niyo, susubukan kayo ng Diyos No? Lalagay nila kayo doon sa kakapusan. No? Kaya minsan, alam niyo po ba, kapag kinakapos kayo, wag po kayong ma-disappoint. Kasi alam niyo, usually kapag nagkakaroon po tayo ng mga financial lack, it's an intentional steps of God. No? Para na sa ganun ma-develop sa atin yung trust natin sa divine provision ng ating Panginoon. Sabi pa po rito, hindi lamang po sila gave beyond their means. Ang sabi po dito, and beyond their means of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. Wow! Sa kanila po, hindi burden ang magbigay, lalo na sa manggagawa ng Diyos. Sa kanila po, favor yun, pabor
na magkaroon kami ng pagkakataon because they are giving with a purpose. Ito po yung sinasabi nating God-given purpose by using your God-given resources. When we give to the work of God, when we give to the workers of God, we are not giving, sabi natin, hindi nasasayang pagbibigay natin. We are giving with a God-given purpose. At sabi nga po, sa kanila po, pabor yun. Pabor of taking part sa pagtulong po doon sa mga taong nangangailangan. Ano? Now, so they saw their giving as a favor, a privilege of helping and supporting the relief of the servant of God. No? Now, ang tanong natin, paano nila narating? Paano narating ng mga Macedonians yung ganyang point sa kanilang buhay that they were ready to do, to let go of anything kahit wala po silang means? Alam niyo po, meron po silang sikreto. Ano po yung sikreto nila? Gusto niyo malaman ang sikreto nila? Gusto niyo malaman? O pag sinabi ko, hindi na sikreto yan. Paano ba yan? Okay, so ito yan. Basahin nga po natin, 1, 2, 3. And this... Yan. Kanino sila una nagbigay? Sa Diyos. Di ba? They gave themselves first to the Lord. And then, because they gave themselves first to the Lord, they were able to give to others. Parang ano natin? Love God, love others. Ano ibig sabihin nun? You cannot love others not unless we love God. Ganon din. We cannot give to others generously if we don't give to God generously. Now, ano ibig sabihin po ng tinatawag natin giving to God generously? Ano ibibigay natin sa Diyos? Kailangan ba ng Diyos yung pera natin? So, ano ibibigay natin sa Diyos? Now, ang ibig po sabihin, nung giving ourselves to God, actually yung word na give po is giving something of own accord. Tapos may kadugtong to His advantage. Yun po yung ibig sabihin sa Greek niyan. No? Ang ibig sabihin niyan, nagbibigay ka of your own accord, voluntary, pero for your own benefit, not the benefit of the one na binibigyan mo. Yun po yung ibig sabihin ng give dyan. Okay? Pwede ba yon na pag nagbigay ako magbe-benefit? Pwede ba yon? Pwede yun, sa Diyos lang. Kung sa Diyos tayo magbibigay. No? Okay. So ano po ibig sabihin nung giving ourselves to God? Well, alam natin lahat that God has given us precious resources. Yung 3 T. Ano po yung 3 T? Time, talent, treasures. Now, giving ourselves to God means giving totally our lives. Our lives, okay? And that includes our rights in managing the resources God has given us. Ano yun? Yung time natin, yung talent natin, at saka yung ating resources. No? Alam mo, palagi po natin narinig ito Sa marami pagkakataon, you die to yourself, di ba? Pick up your cross daily, offer yourself as a living sacrifice, live in the Spirit. Repeatedly sinasabi po yan sa atin Yung po yung pinaka-essence niyan, nung sinasabi that gave themselves, yung pong we are giving totally ourselves to God. No? Because that is the wisest thing to do. No? On our own wisdom, on our own strength, hindi po natin kayang mabuhay dito sa mundong ito. Hindi po natin kayang i-manage yung ating time, yung ating talent, at yung treasure natin wisely. It's only when we give our rights to God and say to Him, be the one to manage. Be the one to manage. Alam niyo po, ang isa pong word na konektado rito ay kapag daw po binigay pala natin yung rights natin sa Lord at parang inari natin na yung lahat ng nasa sa atin ay sa Diyos. Ang tawag po dyan ay stewardship. Stewardship. No?
Stewardship is the wise use of God-given resources for the accomplishment of God-given goals. Now, how can we be wise? How can we be wise in managing our resources? Kapag nando daw po sa atin yung mindset nung tinatawag nating good stewards. So, pag pinag-usapan natin ng stewardship, pinagkatiwalaan ka ng isang bagay na hindi mo pag-aari. Tama po ba yun? So, parang ganito yan eh. Generous people are good stewards of their God-given resources. And so, in effect, if we will look at generosity from the standpoint of stewardship, it's giving away someone else's money. Sige, basahin niyo uli. Basahin natin malakas. 1, 2, 3. Ano po mas madali? Ibigay mo yung pera mo? O ibibigay mo yung hindi mo pera? Ano ba naman yan, no? Dali-dali na. Ano ang mas madaling ilabas? Yung pera mo o yung pera ng iba na pinahawak sa'yo? Ha? Mas madaling ilabas. Alam mo, sinabi sa'yo nung ano mo, o sige, bigyan mo ng 1,000. Hindi akin to eh. Okay lang. Basta bigay mo. Okay. Pero kung sa'yo yun, 1,000? Teka muna. Alam mo kasi, sa panahon ngayon, kasi napakaraming ang mahal na ng kamatis, ang mahal na ng sibuyas, no, yung repolyo, no, mahirap magbigay kapag nasa isip mo, ibibigay mo sa'yo. Tama ba yun? Pero kapag alam mo, nang ibibigay mo hindi sa'yo at sinabi nung may-ari, nung ibibigay mo, sige, ibigay mo, ang dali. Well, that's the very essence of stewardship. No? Stewardship, genuine, generous people understand that what they are giving is not really theirs. It is God's money entrusted to them so they can use them as He directs them. Malinaw po ba, mga kapatid? So, pag pinag-usapan natin ng stewardship, yung pera natin, hindi po atin yan. Minsan kasi sinasabi natin, pinagpaguran ko yan. Pinagpuyatan ko yan. Pinaghirapan ko yan. Pinagpawisan ko yan. Diba? Nagtiyaga ako para makuha yan. Pagkatapos, ibibigay ko lang sa'yo. Well, those people who has a mindset that all the resources that they have accumulated, is theirs. They cannot be good stewards of God's resources. Kasi tumutunog na yung alarm ko, no? Okay. So, everything we have belongs to God, and we have no right to hold back even the smallest centavo. We owe everything to Him, and He has all the rights to take it away. Tama po ba, mga kapatid? Payapa po ba kayo? Dito sa mga talatang ito, sa mga binasa natin, wala po bang reklamo doon sa loob? Ha? Kung meron po kayong mga nararamdaman na parang hindi yata ako agree dito no? Well, I do believe that God will explain it to you more, no? Maintindihan po natin as we apply, no, yung po mga sinasabi ng ating Panginoon, no? Kaya po nagkakaroon daw po tayo ng problem kadalasan sa area of generosity. It's simply because ang mindset daw po natin, tayo ang may-ari ng resources natin. Yun lang po yun. Yun lang po yun kung bakit nagkakaroon tayo ng struggle. Ang feeling natin, tayo ang may-ari ng resources natin. Sino rito may kotse?
Lahat. Karamihan may kotse. Sa inyo ba yung kotse nyo? Ha? Sa inyo ba yung... Sino bumili nun? Ako. Di ba? So, kanino yan? Sa akin o sa Diyos? Sa Lord. Yung bahay. Sino may bahay dito? Ha? O, kanino yung bahay na yan? Sa'yo ba yan? Ayan. Yun ang mga tanong na mga matitindi dyan eh. Di po ba? No? Kung maaamin natin, ma-accept natin na lahat ng mga binili natin, pinaghirapan natin, pinapawisan natin, ay hindi atin. That is the door. Tinatawag nating generosity. Whatever we have, it belongs to God. It comes from God. And the only way by which we can have wise disposal of God's given resources to us is when we accept the fact that everything that we have is owned by God. And if He directs us to give it, ibibigay po natin. Siguro pepray natin, Lord, wag mo namang sabihin sa akin na ibigay yung bahay dito. Okay, Lord, wag mo namang sabihin sa akin na ibigay ko yung kotse ko dito. Pero meron po akong nakita sa Bacolod, when I attended sa Bacolod, no, yung Bismin Conference, meron pong isang nagsalita doon, no, na pastor, no, namimigay ng kotse. At hindi lang basta-basta kotse. Matinding kotse. No, one time sinabihan siya sa isang conference, no, may pinakita sa kanyang tao, bigay mo doon yung susi ng kotse mo. Ganda nun eh. Diba? Ford. Bigay ko dun. Bigay mo. Binigay po niya. Sumunod siya. And you know, ang Diyos kasi, pag nagbigay siya, ano ba, ganyan, yung quality. Pag nagbalik ang Diyos, ganun ang quality. No? May nagbigay din sa Kanya. And you know, because He experienced that, na nung sumunod siya sa Diyos, nung nagbigay siya, willingly, no? Binibigyan siya. Alam mo, naging practice na po niya pag sinabi ng Diyos sa kanya, ibigay mo. Binibigay niya. Malaki na po yung church nila sa Bacolod at lahat ng pastor niya may kotse kasi sino nagbigay? Siya. Pero hindi siya nawala ng kotse. Oh, sige. Gusto niyo subukan? Lord, sigurado ba ikaw yan? Lord! Alam niyo, pag pinag-usapan natin ng pagbibigay, no, huwag niyo isipin na demonyo yun. Dahil hindi magbibigay yung demonyo. Huwag niyo isipin na sarili niyo. Sarili ko ba yun? Hindi, dahil ikaw swapang ka eh. hindi ka magbibigay. Di ba? Pero pag sinabi sa'yo ng Diyos na magbigay ka, bigay mo. Ako naranasan ko po na nabigyan ako ng kotse. Pero hindi ko pa naranasan magbigay ng kotse. Open naman tayo dyan. No? Pag sinabi ng Panginoon, why not? Why not? Di ba? Meron po isang pastor, tagawin din po siya, no? Nasa parking area po kami, sabi niya, kapatid, di ka? Ibibigay ako sa iyo. Ano ba yan? No. Natatanda yung Kia ko? Yung Kia Pride ko na light blue? No, binigay po sa akin yun. Sabi sa akin, no, susi. Bakit? Sa'yo yan. Kasi sasakyan ko po noon, yung Tamaraw na pula. Yung Tamaraw na pula na walang aircon, na nawawala palaging aircon. Panghakot po kasi yun eh, no? So, bakit? Nabibigay ni Lord. No? So, sobrang tuwa ko, no? Nawalan ba yon? Pinalitan po ng Diyos yung yung sasakyan niya. Pinalitan ng Innova. No? Yung kanyang sasakyan. So, yun po yun mga kapatid eh. No? When we are sensitive to how the Lord would want us to dispose yung ating mga property, and we are willing to accept the fact that we don't own our properties, but He owns that, and kapag sinabi niya na ibibigay natin, then doon natin ma-experience yung extraordinary
supernatural provision of God. Kaya daw po hindi natin masyado na nararanasan yun kasi takot tayo eh. Marami sa atin takot. Takot po tayo, no? And, whenever we have, that mindset that we own everything, papasukan po tayo yung tinatawag nating, when we are asked to give back a certain portion from what we receive from Him, God is protecting our heart from making money our idol, no? Ito po ay patungkol, pag pinag-usapan po natin money, kasi alam niyo po ba, the first acid test po yung developing generosity sa atin ay yung tinatawag nating consistency in tithes returning. Sinabi ko pong tithes returning kasi po, yung 10% po ng lahat na tinatanggap nating pera, it does not belong to us. But it belongs to God. No? So, yung pong pag-aari natin na pag-aari ng Diyos, pag sinabi niya na ibigay po natin, dapat ibigay po natin. Kaya lang dun po sa mga tinatanggap natin, especially in money matters, yung 10% po dyan, hindi po atin yan eh. It belongs to God. Nakalagay po yan sa Bible. Ano? At napag-aralan na po natin, na, kasi meron pong contention na ang tithes daw po ay sa Old Testament lang. Pinag-aralan na po natin nung nag-preach po si Pastor Paul, di po ba? No? Na ang tithes nasa New Testament din. Now, if we cannot entrust God the 10% of the income that we have been receiving, then I don't believe that we will be able to entrust to God the right to manage our own resources. No? Now, pag sinabi po natin, nirequire po tayo ng ating Panginoon na magbigay tayo, 10% lang naman, nung ating po mga tinatanggap, we are protecting our heart from making money our idol. It's either our trust will be in money or in God, or it's either our security will be in money or in God. No? Kaya po ito nabubuksan din is, of course, siguro paalala po sa ating lahat, Hindi ko alam kung iba sa atin nag-i-struggle pa po sa tithe, no? Pero alam niyo mga kapatid, dumaan po rin kami diyan, pero kapag nakita po natin yung benefit, yung pagtupad ng pangako ng Diyos. Kasi dito lamang po tayo sinabihan ng Diyos na subukan niyo ako dito. No? Subukan niyo ako rito. And ako po, naranasan ko po at marami po sa atin nakaranas ito, na kapag tayo po ay nagbibigay ng ikapo, it's an expression of our total trust in God, and we are saying to God that money is not our security, but it's our God. That money is not our idol. No? Ang isang tao daw po na nagbibigay generously to God, even following yung laws of God in finances, ay nagbibigay po ng total trust and security sa ating pong Panginoon. Kaya po masasabi natin na ang generosity po is very much connected with contentment. Konektado po ang generosity sa contentment kasi a contented person will never depend on wealth or any person as the source of their security. No? Same as a generous person, yung kanya pong trust and security is in God alone, not on money. That is why it is easy for him to let go of his finances. Mag-ingat lamang po tayo, mga kapatid, na wag daw po tayong ma-attach closely to anything or anyone na ginagamit na coke sa atin ng Panginoon. Alam mo ba yun? Meron po ba kayong mga coke sa buhay ninyo? Mga taong coke? Sakto sila na nagbibigay kapag may pangangailangan ka. Meron ba kayong mga ganon? Yung bang, hindi mo naman sinabihan. Hindi mo naman sinabihan, pero biglang sasabihin sa'yo, kapatid, sinabi ako ni Lord, bigay ko rin sa'yo. Wow, Coke. Na? Sakto ka, kapatid. Sakto. No? Hindi mo naman sinabihan yun. Di po ba? No? And, usually daw po mga kapatid, ang tendency natin kapag mayroong mga tao, avenue na pinanggagalingan ng resources natin,
usually daw po ay minsan unaware tayo na attach tayo closely doon sa mga tao na yon. We give special care, we give special attention to those people na nagpapala sa atin financially. Tama po ba? No? Na minsan, piniplease natin sila in every way, no? Yung mga sinasabi nila, pinapakinggan natin kasi binibigyan mo ako. And hindi natin nalalaman, ang nangyayari sa atin, sila na yung tinitignan natin na pinanggagalingan ng resources natin. Di po ba? Kaya minsan, pag alam natin na nangangailangan tayo, hindi tayo titingin sa Lord titingin tayo sa Kanya. Parang siya na inaasahan natin. Well, gumagamit naman po talaga ang Diyos ng mga tao. Di po ba? Kaya lang, ingatan lamang po natin na huwag tayong tumingin doon sa may tao na nagbibigay. Sa Diyos pa rin. Kaya, kapag sa Diyos kasi tayo nakatin, kahit hindi siya magbigay, na-expect mo bibigay siya, hindi ka madi-disappoint. Kasi ang source talaga ng provision mo, ang Lord. Meron po ako isang experience, Ito po avenue naman. Minsan kasi, ano ba yung mga avenues na pagpapala natin? Trabaho natin. Bonus, di ba? Minsan may mga, sinabi ng natin, uy, magkakaroon tayo ng bonus. Di ba? So, asahan mo na ngayon yun. So, yung iba sa atin, hindi pa dumarating yung bonus, gumagastos ka na. Tapos, ang iyong rason, anyway, may bonus naman kami. Ayan, ako. Di ba? Hindi pa dumarating, ginastos mo na. Na-delay. Nako, patay. Di ba? Nagkaroon po ako ng ganyan. Meron po ako kinasal sa Medemery, Batangas. Of course, pastor po ako. Siyempre, kapag ikaw magkakasal, siyempre, meron kang love gift. Di ba? Ang layo po Tumuwid pa kami ng dagat no? Para mapunta doon. Binigyan naman kami ng overnight stay. No? Ang ganda ng view. No? Okay. During that time, mga kapatid, inaasahan ko yung LO. Kasi wala na po akong pera noon. Siguro ang pera ko noon 175 pesos. Hindi ko alam kung marami pa yung gasolina ko sa Tamaraw. No? So, eto na. Natapos yung kasal. Lumalalim na ang gabi Wala pa rin yung LO. No? Hanggang sa umalis kami. Nako, siyempre, hindi ko naman sabihin, sis, dahil dyan. hindi ko po gagawin yun. No, hindi ko gagawin yun. No? So, umalis kami na wala akong LO. Alam, kabang-kaba ako. Lalo nung paakyat kami, kasi alam mo, mas malakas ang gasolina kapag paakyat ka doon sa Medemery, di ba? Lord! Nung nagpagasolina ako, talagang inubos ko. Ang natira sa pitaka ko, sa may coin purse ko, 75 centavos. No? Nakaranas na ba kang ganyan? Wala kayo talaga, no? Pinagasolina ko lahat yun. Pray ako ng pray. Lord, umabot po kami sa bahay namin. Awa ng Diyos. Umabot po kami sa bahay namin. No, nakarating kami. Kinabukasan, first fruit po yon. At nag-promise ako sa Lord na magbibigay ako sa Kanya. That amount, may amount ako na sinabi sa Kanya magkano yung pera sa may coin purse ko? Nakaalis kayo sa bahay ng gano'n, yung wala kayo talaga kahit na pigain kayo. Ay, 75 centavos na talaga ako po ang proponent ng first fruit na yan. No, di ba? So, paano yan? So, yung 75 centavos ko, nilagay ko sa may sobre. Lord, wala po ako ibibigay. Gusto ko po magbigay, Panginoon. Pero, alam mo po yung puso ko, gusto ko magbigay. Hindi kasi nagbigay na nga. Yan kasi, inasahan mo kasi. Di ba? Sa Kanya ka tumingin hindi sa akin Yung provision ko na hindi ka nawala ng gasolina, hindi ba akin yon? So, I learned my lesson there. Ang dami ko pong lesson na natutunan doon. Alam niyo, ganito nangyari. Papalapit pa lang ako doon sa may offering box, may biglang nag-intercept.
may sumalubong sa akin. No? Tapos sinabi sa akin, Pastor, pinabibigay po ni Lord. Oops! Naku, sabi ko. So, na-delay yung punta ko doon sa harapan. Balik ko doon sa harapan ko. At tinignan ko kung sapat doon sa ipinangako ko sa Diyos ibibigay ko. Ay nako, sapat po, may sobra pa. And so, ibinigay ko po yun. Binigay ko. And you know, sabi ko nga, ang dami kong natutunan, no? Na parang sinabi sa akin, don't trust on those avenues, on those people. Sa akin ka tumingin, no? So, yun po yung nangyari. Naibigay ko po yung pledge ko sa Panginoon. Sino nagbigay sa akin? Si Lord pa rin sa pamamagitan ng tao. Kasi wala ako ibibigay eh. 75 centavos eh. Di ba? After a month, nasa office po ako. Sabi sa akin, merong nagbigay sa iyo? Cheque? Uy, ano yun? Yun po yung love gift sa akin. Sa kasal na delay. And you know, during that time, meron akong mahigpit na pangangailangan. And when I received that, sabi ko, alam ko na kung bakit na delay. Kasi alam mo, Lord, mangangailangan ako ng ganitong halaga ngayon. Kaya ngayon mo pinadala. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Ganon kumilos ang Diyos eh. No? Basta magkakaroon lang po tayo ng tiwala sa Kanya. No? At alam mo, yung po yung iningatan ni Pablo na hindi po siya tumingin sa tao, hindi siya tumingin sa mga taga-Pilipos na source ng kanyang, sabihin natin, pangangailangan. Kaya nga sabi niya, not that I'm speaking of being in need. No? I do believe, ni minsan hindi po nagpahiwatig si Pablo na, nangangailangan ako. Si Pablo po, I know, hindi po siya Christian. No? Have you heard of those Christians? No, yung mga nagpaparinig, no? Uy, ganda na sapatos mo, ah. Yeah. Alam mo, pinipipray ko yan. Na magkaroon, magkano ba yan? Ay, mahal pala, no? Sige, pipray ko na lang sa Lord na sana magkaroon ako. Ayan, praise God, Lord, thank you. Alam ko, bibigyan mo. O kaya naman, halimbawa, Pastor, pasensya na po kayo dahil medyo lukot po yung aking damit. Kasi po, naputulan po kami ng kuryente, no? Pero praise God, ako'y nagpapasalamat sa Diyos kasi kahit wala po kaming kuryente, tinuturuan ako ng Diyos na magpasalamat. No? Yung mga ganun, mga nagpaparinig. Si Pablo po hindi ganun. Sabi niya, not that I'm speaking of being in need. Kasi si Pablo, ang sabi niya, sabi niya, kasi I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to abound, and in every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance, and need. So dito, Paul turns from addressing the renewed generosity of the Philippians to speak of his own contentment in all circumstances. Notice the play of words here. No? I have learned, I know how, I have learned. No? Ano po sinasabi dito? Ano po yung kanyang naalaman? Ano po yung kanyang natutunan? Ang natutunan po niya kung paano maging kontento, no? sa buhay. Now, so sinabi niya dito, I have learned. So ibig sabihin, contentment does not come naturally. No? It has to be learned. No? From where? No? Well, I do believe na yung pong contentment niya, natutunan po niya dyan, no? Sinasabi niya na yan, lahat. Mamaya i-discuss po natin later, ano? Pero I want us to look at the word content here. I am to be content, no? I learn how to be content, no? Alam niyo po ba na yung content na yan is not a Christian word. It's a pagan word. Yung ginamit po ni Pablo dyan ay pagan word. Came from the Greek word autarkis. Autarkis. At ang ibig sabihin po niyan is being self-sufficient, strong enough to need no aid or support, independent of external
circumstances. At ito po ay philosophy ng mga Stoicism during their time. So it's a pagan principle, it's a pagan belief, yung tinatawag natin. And Stoicism is focusing on things that are in your control, overcoming negative emotions, living in the present moment. So yung pong mga Stoics, kapag nakakaramdam po sila ng discontentment sa kanila, they control that negative emotion. They take control of that. At parang sinasabi na, hindi ako discontented. Contented ako. Ayan. Meron daw po silang ganon. At ang ginagamit po nilang lakas para magawa yun ay yung kanilang sariling lakas. Self-sufficient, no? During their time, yung pong word na content was the ultimate goal of Stoicism. To live above need and abundance in such a way as to be self-sufficient, independent of others and of circumstances. Yan po yung ginamit na word ni Pablo nung sinabi po niya that he is content. Now, ang tanong po, Stoic ba itong si Pablo? Di ba Kristiyano yan? Well, alam nyo, the difference lies on this next verse na sinabi niya. Pakibasa nga po na malakas. 1, 2, 3. Ayan. Yung po yung nag-balance nung sinabi niya na philosophy ng Stoicism, yung content, being content. Ano po yung ang difference ito? Now, the difference between contentment in Christianity and contentment is in Stoicism is what? In the source of their sufficiency. Yung mga Stoics, mga kapatid, ang source ng kanilang sufficiency is from their own strength. But the Apostle Paul gets his sufficiency from the strength that God provides. Yun po yung difference nun. Ginamit lang po niya yung content, yung word na content, for the word sufficiency. Na parang sinasabi niya, in every circumstances that I have, no? I have enough sufficiency for me to have joy, security, satisfaction. But my sufficiency does not come from my own. My sufficiency comes from Christ alone. Yun po yung sinasabi ni Pablo. At yung strength po na sinasabi dito ay yung ability natin through Christ to endure whatever hardships, sufferings, or persecutions God may lead us into our service to Him. For it is God Himself who works in us, both to will and to work for His good pleasure. Now, ang tanong po, paano ma-avail ng isang tao yung strength na yan na galing sa Panginoon kung hindi niya ibinigay totally din yung kanyang sarili sa Diyos? Tama po ba? So if a generous person, in order for us to become a generous person, we need to give ourselves totally to God. It's the same with a contented person. A contented person will not have the sufficiency of the strength, the joy, and the satisfaction and security within them kung hindi po nila ibinigay din totally yung kanilang buhay sa Diyos. So both the Macedonians who are generous and Paul is in the same page. They both were able to give themselves fully unto the Lord. Now, alam niyo po yung I can do all things through Christ, ito po yung the most misquoted verse no? Sa lahat. At karamihan daw po ginagamit daw po ito ng mga athletes. No? Ginagamit nila ito. Favorite verse po nila yon. They use this as a chant. They use it as a motivation, lalo na kapag sila po ay underdog. So kahit banu sila, sasabihin nila, I can do all things to Christ. At ang nasa isipan nila, tutulungan sila ng Diyos para manalo. Kaso, kung tatalo ka, paano na yun? Hindi pala totoo yung I can do all things through Christ. So masasabi po natin,
hindi po natin pwedeng gamitin yung I can do all things doon sa ganitong konteksto. Wrong context po kapag gagamitin mo yan sa competition. No? Tapos ano, banu ka, kayo underdog. We can do all things through Christ that strengthens us. Ay naku, hindi po, mali po yun. Wrong context po yun, mga kapatid. Ano? Ginagamit lamang po yan, it has nothing to do. No? At ito po ay galing doon sa sinasabi ni Pablo, no? That in every circumstances. And yung pong ups and down ng buhay na naranasan po ni Pablo, dito po siya natuto nung tinatawag nating contentment. Yung ups and down po ng kanyang buhay, hindi po niresent ni Pablo yan sa kanyang buhay. He learned to subject himself to the different challenges of life, especially mga difficult ones. No? Kasi alam po niya na insufficiency po niya in matters of strength, joy, satisfaction, security will only be possible kapag totally sinurrender po niya yung kanyang buhay sa Diyos. At as he subject himself for the sufficiency of God, alam niya na hindi yung kanyang strength and joy ang nag-overcome doon sa mga challenges niya, but it's the strength that comes from God. But as he subject himself to those, sabihin natin, mga difficulties in life, alam po niya that there is something that is happening inside him. That inside of him is being developed that stability in his inner being na kung saan nasasanay siyang magalak, magkaroon ng kalakasan sa mga difficult situations in life. And kayo naman po, halimbawa, nasanay ka doon sa mga difficult situation at nanatili yung joy, satisfaction, and strength mo, how much more doon sa mga magandang bagay sa buhay mo? So sa kanya po, wala pong mga bagay na masasabi natin mga negative circumstances sa kanyang buhay na nakaka-apekto sa kanya kasi yung kanya pong sufficiency inside him is intact. And so whether he experienced, sabihin natin, plenty or lack, hindi po nababago yung joy, yung satisfaction that is inside of him because his sufficiency from God is intact. No? At ito po yung reality ng mga kapatid. Hindi po magwo-work ang Diyos. And He will not choose people who believe that they are strong, that they are independent, that they are self-sufficient. But, God will always work mightily on those people who recognizes that they are weak, vulnerable, unwise, and sila po ay nakaka-experience nung tinatawag nating strength that comes from God. So, talking about generosity and contentment, ang sikreto po ng being generous, of course, is giving ourselves totally to God, including the rights of disposing the resources given us, recognizing that all we possess is not ours, but it is all owned by God. With that kind of mindset, it will be easy for us to dispose or let go of anything that God directs us to give. And we can be as generous as we can to others, even beyond our means, because we are trustful that it will also be God who will provide us our needs. Generous. We want to be generous? Let's have this kind of mindset. On the other hand, pag pinag-usapan natin ng contentment, a contented person is someone whose sufficiency in matters of strength, wisdom, joy, security, satisfaction is in Christ alone. Alam niyo po, the biggest lie daw po na binibigay ng kaaway sa atin ay ito There is something there that will make you happy and satisfied. And it is there. It is outside God. Alam niyo po ba that the sin of discontent first appeared in the Garden of Eden? Bakit nagkaroon ng disobedience sa Garden of Eden? Because of discontent. Bakit naka-feel ng discontentment si Adam and Eve? Sa palagay niyo mga kapatid. Everything is there. Diba? Everything that people nowadays aspire are all there. Di ba?
They have a good relationship with God and with one another, diba? They have everything that they need in the Garden of Eden, yet, they experience the spirit of discontent. Bakit po nagkaroon ng discontent? Pinaniwalaan nila yung lie ng kaaway. You know, there is something that will make you happy and that will make you God. And you know, God is depriving you of that joy. You can only have that if you will violate the commands of your God. Many times po mga kapatid, aminin natin, nadidisip po tayo ng kaaway. Hindi natin nakukuha yung joy natin sa Diyos. Hindi natin nakukuha yung satisfaction natin sa Diyos. Parang Kristiyano na tayo, andito na tayo, parang meron pa rin tayong hinahanap. Di ba? Marami po mga Kristiyano matatagal na, kung kailang matagal na sa Kristiyano, tsaka naghanap sa iba. No? Para bang sinasabi ng kaaway, you know, there is something else that will make you happy there. And if you want to experience that, you know, you have to violate the commands of God. Pero alam niyo mga kapatid, that is a big lie. What we think that will make us happy outside God's will, outside God's provision, it will not. It will not. And you know, a contented person knows and understands that his sufficiency in matters of strength, wisdom, joy, security, satisfaction is in God alone. And whenever that person faces difficult challenges in life, he will not be affected, he will not be moved, he will remain satisfied and secured, for the sufficiency he needs is intact within. So no amount of negative circumstances will ever shake that person or will ever be tempted to give in to discontentment. Amen? So, something to ponder mga kapatid. Siguro ito na rin po yung gamitin natin sa ating WIN group. Mamaya, kunan nyo na lamang po, ano? How much of our life and rights have we surrendered to God at present? Ilan ba? 70% pa lang ba? 80%? 99%? Do we desire a kind of giving that is beyond our means? What do we think we need to do? Pangalawa, nakaka-experience pa po ba tayo ng feeling of discontentment in life? No? Hindi ko alam, no? Suriin po natin siguro yung mga sarili natin. Is there any discontent that I'm feeling right now? Discontent in relationships, no? In my personal, sabi natin mga personal natin, discontent in what we are receiving, discontent doon sa mga wala tayo, no? And then dito, where do we think is it coming from? Saan nagagaling ang discontent na yan, ano? And how do we resolve it? No? Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Let's come before God and let's pray. Ama namin sa langit, maraming salamat po at alam namin na nangusap pa po sa amin individually. At ipinakita mo po sa amin mas lalo yung clearer perspective na dapat po namin makita when it comes to generosity. Lord, we have learned that generosity or generous person is also a contented person. A contented person is also a generous person. Lord, ninanais po namin na marating po yung punto na yan, na kami po ay maging truly generous in your eyes. Marating din po namin yung punto, Panginoon, that our sufficiency, Panginoon, in matters of strength, of joy, satisfaction, and security is in you alone, Panginoon. Lord, kung nagkakaroon po kami ngayon ng feeling of discontent, hayaan mo po na makita namin ito na maybe our sufficiency is still
on other things and not on you 100%. So Father, we just pray, Panginoon, na kung ano man po yung mga bagay na dapat po namin ayusin sa aming mga buhay, maayos po namin. Lord, hindi po namin gusto maging generous at contented because of our own sake. Lord, it's because we know that that is the right thing that you would want us to experience. Because you would want us to experience, Lord, your supernatural provision. Lord, we can only experience that, Panginoon, if we are in that point wherein we are truly generous in your sight and we are contented wherein our sufficiency is in you 100%. So, Panginoon, ikaw po yung kumilos sa amin sa mga darating na araw, sa mga bagay, Panginoon, na mararanasan po namin, Panginoon. Tulungan mo po kami na may apply po namin yung aming mga natutunan. Salamat po, itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.